So, yun na nga mga ka-eksena, nagkaroon ng tensyon. Aba, ano kayang tensyon yan? Tensyonado, nagulat din ako nang malaman. So, nagkainitan, nagkaroon ng tensyon mga ka-eksena sa nangyaring pre-trial o impeachment pre-trial. Ano po? At syempre, aasa pa ba kayo? Dadalo ba si Sara Duterte? Hindi syempre. Nandun, saan? Okay na, bahala. Boom! O, eto na. Paano nagkainitan? Paano tensyon? Ano bang meron dyan? Sige nga. Kumpisa na ang pre-trial conference bilang paghahanda sa paglilitis ng impeachment case ni Vice President Sara Duterte sa susunod na buwan. Pero unang araw pa lang, nagkaroon na raw ng tensyon. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Medyo nag-initan, ma'am. May mga ganong ganap. Hindi, kasi period ko ngayon, mainit ang ulo. Ano? Ma'am, with due respect po with due respect ma'am, meron pa kayo? Yeah, baby! Siguro iba sa inyo napapaano, sana all. Sana all si attorney, meron pa rin. May not like how I answer. Yung ina mo. Di ba? Eto tanong lang hanggang anong edad ba meron ang babaeng menstruation? Ito curious lang ako. 'Di ba? Oh, may asim ano? Tanong lang po kasi sabi niya may period daw si attorney. Anong kulay kaya 'yun? Subscribe na agad sa chat. Ba't gumagano ka, Direk? Wala naman. Kayo naman, masyado naman kayo mapag-isip eh. Baka nagbibiro lang si attorney. Alam niyo naman si attorney, mapagbiro din yan. Kita niyo nga yung blood bath, ginawa niyang bubble bath. Boom! Oh, di ba? Hanggang 50 to 55. Ano namang green egg silog? Ano yung nana? Yeah, baby! Subscribe na agad. Joke lang 'yon. Ako lang, sinasakyan ko lang. Tuloy natin, may period daw. Hindi, kasi period ko ngayon, mainit ang ulo. Dinaan sa biro ni Private Prosecutor. Biro lang. Attorney, biro lang din po sinakyan ko lang yung biro nyo. Attorney Lorna Capunan ang umano'y tensyon sa pagitan ng defense at prosecution teams sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Kanina ang unang pre-trial conference kung saan plinansya ang mga detalye ng paglilitis. Ang defense team sinabing normal lang daw ang magkaroon ng hindi pagkakasundo. Hindi naman tense, that's usual. That's usual in pre-trial, even in the RTC. King ina mo. Nakita nyo ba yung trending sa Facebook nitong defense team ni Sara? Manang-mana talaga sila, no? Basta DDS ka, basta maka-Duterte ka, pare-pareha sila, madrama. Nakita nyo yung trending na dumating sila sa Senado? Yung una, may dala ng maleta. Talagang binibidyoan pa ng may sila na naglalakad para pag binidyoan habang naglalakad dala yung maleta. Yung tag dito, cinematic, yan. Boom! Tapos meron pang meron pang photoshoot. Oo. Steady muna. Pipicturan. Ang daming drama, no? Utang inan tong mga to. 'Di ba? Paglalakad lang kailangan pa nilang i-script. Ano yung paa nyo? Pares kaliwa? Boom! 'Di ba? Ganyan yan, no? So wala naman. It's really nothing out of the ordinary. And of course, we appreciate the patience also of the clerk of court, no? Secretary Bantu and the prosecution panel. So, normal lang yan. Isa sa mga naging issue ang mga iminumungkahing kondisyon o stipulation sa mismong araw ng pagdinig. Binigyan ng dalawang kampo ng hanggang Lunes para isumite ang kanilang komento. Naging produktibo naman daw ang naging proseso. Kanina nga, nakita nyo, lumabas kami, nag-usap na ang dalawang pa. Anong produktibo? May nakita akong balita wala kang kakwenta-kwenta yung argumento nyo daw Wala daw kakwenta-kwenta yung sagot nyo rin daw produktibo. Lolo mo. No? Kung
paano natin mapapabilis. Yun ang maganda naman na naging resolution. Pero as to the details, syempre, hindi pa ako masyado makashare dahil as you know, we're not allowed to really discuss the case. Pero ang hindi ikinatuwa ng tagapagsalita ng prosecution team ay ang patuloy daw na pag-isnab ni VP Sara sa proseso, bagamat dumalo ang kanyang defense team. Vice President Sara Duterte was not personally present during the pre-trial conference, despite earlier statements that she expressed readiness and willingness to face the charges at the proper court. Ayon sa prosekusyon, ito na dapat ang pagkakataon ng bise na maipakitang Wala, hindi siya dumating kasi nagpagupit. Nagpagupit daw si Sara, pantomboy. Balik ulit ng pagiging short hair si Sara, tomboy ulit. Para senyalis daw ng pagiging matapang, kaya nagpagupit. Connection, tanga. siniseryoso niya ang pagbibigay linaw sa mga aligasyon laban sa kanya. Paano siniseryoso? 'Di ba? Wala nga, hindi nga siniseryoso. This is clearly hindi na naman pagseseryoso sa proseso. Kasi kung sineseryoso yung proseso, dapat binibigay na yung mga sagot na matagal lang hinihingi ng taong bayan. The explanation is either you are not serious or talagang feeling mo lang talaga you don't owe any people any explanation. It speaks about how they think that they are way beyond the reach of the law eh. Oh. Ayon naman sa defense team ni VP Sara, haharap daw ang bise kung kinakailangan. Lo. Boom. Kung kinakailangan kailangan nga siya diyan. Tangina nyo rin 'Di ba? Duwag lang talaga 'yan. At siguradong walang maisasagot na matinuyan kapag natanong mismo ng harapan 'yan. Sigurado takbo 'yan. Kung kinakailangan, no? But sa ngayon, hindi pa natin masasabi kung kailan yun, kung mangyayari yun, kung kailan yun. But really, ang communication natin kay VP is constant naman, no? Meron naman tayong open line with the Vice President. Pinag-uusapan namin lahat. In fact, constant and constant para lang manduan, makinig lang. Wala ngang alam yun pinapaubayan na lang naman talaga niya lahat sa inyo kasi malaki bayad sa inyo Sayang naman ang bayad, 'di ba? Kaya galingan nyo pag natalo 'yan. Hindi ko sinasabing gano'n na nga pero patay kayo pag natalo si Sara diyan. Kayo re-resbakan niyan, sabi ko sa inyo. Kaya galingan nyo after today, Hi Ma'am Trisha, good morning. How are you today? Are you feeling great? Feeling good? update ko rin siya. Muli ring binatikos ng prosekusyon ang pre-trial brief na isinumite ng kampo ng bise. Yan. Ibig daw kasi nasagutin ang mga aligasyon ay muli lang nitong kinuwestiyon ang proseso. The pre-trial brief sets the tone on how the defense will structure its answers. So kung tunog lata na ang pre-trial brief, what more can we expect during the trial proper? Wala talaga silang may sagot. Manang-mana doon sa amo nila, wala rin may sagot. Paano? Walang utak, bobo, 'di ba? Asahan mo doon. Laptop, computer, di marunong. Boom. 'Di ba? Pero mag-vlog marunong. Or iniiwasan nilang sumagot. Hindi ko po maintindihan where that is coming from. The defense takes exception. Dumating kaming handa and the records will speak for itself. Ang hinahanap ng prosecution team ang sagot sa mga tanong na hinihintay ng taong bayan. Maganda sana kung meron silang maipapresenta na mga witnesses na magpapatunay kumbaga na sila si Cocoy Villamin, sila si Mary Grace Piatos. Wala doon, hindi natin nakita sa kanilang pre-trial brief. 'Di ba? Michael Powa, simpleng-simple lang, 'di ba? Yung mga resibo, 'di ba? Paano nyo papaliwanag, paano nyo didepensahan yung mga putang ina nyo? 'Di ba? Kagaya na rin yung sinabi niya, si Mary Grace Piatos, paano nyo papatunayan 'yan? Paano nyo ipapaliwanag 'yan? Paano yung tangkang pagpapatay? Paano nyo ipapaliwanag din 'yan? Joke lang? No joke nga sabi ni Sara isa prank? Ina nyo.
Nakaschedule hanggang sa June 25 ang pre-trial conference at sa July 6 mag-uumpisa ng gumulong ang paglilitis. Ayon sa prosecution panel, nasa 30 trial dates ang hinihiling ng defense team para maglatag pa lang ng ebidensya. Wow. At kung 3 araw lang ang paglilitis sa isang linggo, mula Lunes hanggang Miyerkules, ito pa lang ay aabutin na ng 3 buwan. Ang position lang naman ng House prosecution team is it would be a speedy trial. It will not drag on like with the unnecessary delay na magkaroon na ng judgment ang impeachment court at enough time para mapag-usapan at may latag ng House prosecution team yung kanilang ebidensya. Ayon naman kay Senate President Win Gatchalian, malaking paghahanda ang gagawin para sa paglilitis, lalo na sa logistics. Nakikipag-coordinate na rin daw ang Senado sa iba't ibang ahensya para matiyak ang seguridad ng Senado oras na magsimula ang paglilitis. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Oh. So maliwanag mga kaiksena, talagang itong defense team ni Sara Duterte, ampaw. Diba? So, abangan natin ang mga susunod na kabanata. Kasi biruin nyo kung gaano ka-technical na naman ginagawa nung grupo ni Sara Duterte, itong si Michael Powa. Ano? Biruin nyo. Sabi nga ng prosecution panel, paulit-ulit lang simula nung una na ipinapasa nila na sagot, puro on technicality sa process. Boom! Puro yun lang, inulit lang nila yung sagot nila last year at nitong huli. So anong aasahan nga naman nila dito, di ba? Kaya yari ka talaga, putang ina mo, Sara. Ina ka. Ito na ang katapusan mo. Sa totoo lang, di ba? Tapusin. Yeah, baby! Okay. So punta na tayo dito.